Ang umiiyak na asong ito ay patagong pumapasok sa loob ng ospital araw-araw. Ang dahilan ay tiyak na magpapaiyak sa'yo. Ang medical center sa Cedar Rapids, Iowa ay isang ospital na hindi mo may tutulad sa iba. Napupuno ito ng iba't ibang uri ng tao. Ang iba dito ay mga pasyente. Ang iba na may medical professionals. Sa katagalan ay napansin na rin ng mga tao doon ang araw-araw na pagdating sa ospital ng isang aso. Maliit man ang asong ito ay nakakapagbigay naman ito ng malaking impresyon sa lahat ng nakakakita sa kanya. Wari mong may problema din ang aso at tila stress base sa kanyang pagkilos at ekspresyon. Nagagawa ng aso na ito na makadaan sa automatic doors at maglibot sa lobby na waring may hinahanap na kung sino man. Nakuhanan ng CCTV camera sa ospital ang paghahanap ng aso sa buong lobby ng ospital. Inaamoy ang bawat sulok at bawat taong kanyang madadaanan. Nagpapahinto-hinto ang aso sa bawat kwarto. Nawari mong interesado ito sa kung anuman ang nangyayari sa loob. Subalit hindi sapat sa aso ang kanyang nakikita at hindi siya dito nagiging masaya. At syempre, hindi naman din hinahayaan sa loob ng ospital ang isang aso. Kaya naman madali ding napapalabas ang aso sa hospital. Nurse ang madalas na makapuna sa aso habang naglilibot ito sa lobby, kung saan sanay na itong makakita ng mga taong naglalabas-pasok ng ospital. Regular na itong ginagawa ng aso sa araw-araw, kung saan umiiyak ito sa labas ng ospital. Sabay papasok na sa loob sa tuwing magkakaroon ito ng pagkakataon. Mananakbo ito agad papasok at walang sinuman sa ospital ang makakapagsabi kung bakit. Kaya naman pinag-alala na ito ng lahat. Inisip nila na baka stray dog lamang ang aso. Malamang umano na hinahanap nito ang kanyang amo sa ospital o hindi kaya'y baka nangangailangan ito ng medical na atensyon. Matalino naman ang mga aso at alam nila kung kailan sila mangangailangan ng tulong. Malalaman nila ang dahilan pala ng lahat ay tiyak na makakapagpadurog sa puso ng nakakarami. Madalas ay kinakalmot ng aso ang ilang pintuan ng kwarto sa ospital na waring nakikiusap itong makapasok. Maliit man siya bilang aso ay pinipilit pa rin niyang maabot ang doorknob. Isang beses nang matanaw ang aso ng gwardiya ay napalabas na naman ito ng ospital gaya ng regular na nangyayari. Dito lamang nila napansin ang isang bagay na hindi nila tinitignan dati. Sa itim na collar umano ng aso ay may isang tag sa gilid kung saan naka-engrave ang pangalang Sisi. Malamang na ito ang pangalan ng pasaway na aso ng ospital. Sa kabilang bahagi naman ng tag ay naka-engrave ang mga salita na ng kanilang nabasi unti-unti na silang nalinawan sa katotohanan. Sa ilang palapag pataas ay may isang kwarto kung saan naruroon ang isang matandang babae. Ito ay si Nancy Frank. Siya ay nasa 64 years old na at lumalaban ngayon sa sakit na uterine cancer. Isang laban na sadyang mahirap ipanalo, pero pilit pa rin niya itong kakalabanin. Agad nagdaan si Mrs. Frank sa isang seryosong operasyon para matulungan ang pagkawala ng sakit sa kanyang katawan. Nalagay din ng matanda sa ilang mahihirap na rounds ng chemotherapy, isang therapy na nagpapawala sa katinuan ng kahit sino mang tao. Kaya naman ang gawin ito sa isang matanda ay sadyang nakakalungkot. Dagdag pang malaking gastos na kaakibat nito, lalo't ang cancer isang sakit na hindi mo kakayaning malabanan, ayon na rin sa lead oncologist ng ospital. Hindi lamang ito isang sakit na kinakailangang harapin ng personal dahil kailangan mo din itong harapin sa emosyonal na paraan. Isa itong mahirap na desisyong po pwede mapagdaanan ni numan. Kailangan lamang na matanda ng kahit na anumang paraan para mairelax ang kanyang isip at magkaroon muli ng dahilan para makangiti. Ang asawa ni Mrs. Frank ay wala namang magawa kung hindi makipagbanding sa kanyang asawa para mapangiti ito sa bawat pagkakataon. Kaarawan din ng matanda ng araw na yun, kaya naman nadalaw din ito ng kanyang anak. Isang beses ay nagulat na lamang si Mrs. Frank sa marahang pagbukas sa pintuan ng kanyang kwarto. Wala namang inaasahang treatment si Mrs. Frank noon, kaya naman nalungkot siya sa pagdating ng kanyang misteryosong mga bisita. Malamang na may dahilan din naman ang pagpunta ng dalawa, pero kahit ilang beses man niyang isipin kung anong mangyayari ay hindi niya ito magawang mahulaan. Ganun pa man, bago pa makapagsalita si Mrs. Frank ay may dumating pang isang bisita sa kanyang kwarto.
Hindi siya isang nurse at hindi rin isang medical professional. Ito ang mismong aso na nahuling naglilibot sa ospital nitong mga nakaraang araw. Nang masilay na matandang aso na marahang pumapasok sa kanyang kwarto, siya'y napangiti na sa labis na kaligayahan. Bibihira niyang maramdaman ang ganong klaseng kaligayahan na nagiging dahilan para malimutan niya ang kanyang karamdaman. Maraming naging tanong si Mrs. Frank sa kanyang isip, pero bago pa man siya makapagtanong sa mga nurses ay inunahan na nila ito ng paliwanag. Dito na napaluha si Mrs. Frank ng sobra. Ibinahagi ng nurse ang palagiang pagpasok ng aso sa lobby na waring may hinahanap na hindi malaman. Wala pa umanong makakaalam na lahat kung wala pang makapansin sa tag na nasa collar ng aso. Nakasaad sa tag na yun ang address na nang suriin ng mga doktor ay nakumpirma nilang kay Mrs. Frank na kanilang cancer patient. At ang may pagkasabik na reaksyon ni Nancy at Sissy ay indikasyon na hindi sila nagkamali. Si Mrs. Frank nga ang ilang araw nang pinaghahanap ng aso sa ospital. Ang asong umanong na si Sissy ay malamang ay tumakas sa kanilang bahay na may kalayuan din mula sa ospital. Tsinaga niyang malakad ang malayong ospital at mapasok ito dahil sa nararamdaman nitong pangungulila sa kanyang amo. Araw-araw ito sa bawat pagkakataon ay pumapasok ng ospital lobby para magbaka sakali ng pagdalaw. Waring ramdam ng aso na kailangan din siya ng kanyang amo. Base sa isang interview ng ABC News, sinabi ni Mr. Frank na hindi niya inaasahan na gagawin niyo ng kanilang aso. Pero labis na rin nagpapasalamat ang kanyang asawa dahil nagbigay din ito para mas maging magaan ang kanyang pakiramdam. Ang misteryosong tanong lamang nang walang makasagot pa ay kung paanong nalaman ni Sissy ang daan papuntang ospital. Paano ito nakarating sa lugar na hindi niya alam, nang hindi naliligaw at hindi nagkakamali ng direksyon. Iniisip na lamang ni Mr. Frank na baka dahil ito sa malakas niyang pagsama kay Sissy sa tuwing susunduin niyang kanyang asawa sa trabaho na siyang malapit sa ospital na kanilang nadadaanan sa biyahe. Malaki ang posibilidad na nasa ulo ng aso ang daan papunta sa ospital na yon sa tuwing naisasama ito sa biyahe, kaya naman nagkakalakas ito ng loob na pumunta doon nang siya lamang. Isang pagkakataon lang ba ang pagkikita ni Nancy at Sissy sa ospital? O isa itong magandang halimbawa sa matinding pagsasamahan at koneksyon ng tao na kanilang mga alagang aso? Wala ni sino mang eksperto ang makakapagsabi. Ang tanging alam lang ng lahat ay ang saya na naibibigay ni Sissy sa kanyang may sakit na amo na siyang nagbigay saya din sa kanyang alaga. Ang pagkakaroon ng isang alaga na kagaya ni Sissy ay labis na ipagpapasalamat ni Nancy habang siya ay nabubuhay. Kayo ba? Anong tingin niyo sa storyang ito? May nalalaman din ba kayong istorya patungkol sa wagas na pagmamahal ng isang aso sa kanyang amo? Kung meron ay ilagay niyo lamang yan sa inyong komento at ating mapag-usapan.